lingkod sa Diyos, nag-aalay sa Panginoon, tapos biglang yumayaman. Nadugtungan po yung kanyang buhay, pati yung kanyang nana sa loob ng kanyang tenga na malapit sa utak, pati yung lumabas. At nakita pa niya yung kanyang mga apo. Naniniwala po ba kayo sa himala? Di po ba yung himala, yan po yung mga bagay na imposible pero nagiging posible. Yung mga bagay na sa tingin ng tao parang wala ng pag-asa, pero sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos ay nagkakaroon ng solusyon. Ako po personally naniniwala po ako sa himala. Bata pa lang po ako ay marami na po ako nasasaksihan ng mga bagay na imposible pero nagiging posible po. Marami na rin po ako nasasaksihan ng mga sinasapian na masasamang espiritu. Tapos sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Biblia, sa pamamagitan ng pagdarasal at paghingi ng tulong sa Diyos, ito po ay nalulunasan. Naalala ko pa nga po nung bata pa po ako, meron po akong mga nakikita na as in, hirap na hirap sa buhay, tapos nagdasal, nagsimba, naglingkod sa Diyos, nag-aalay sa Panginoon, tapos biglang yumayaman. Marami po ako nakitang ganun. Meron naman po ako nakita na mga tao na mayroong mga malulubhang mga sakit na inayawan na ng doktor, inayawan na ng ospital kasi wala na raw pag-asa. Pero sa pamamagitan ng pagdadasal, paghingi ng awa sa Diyos, pagsisimba linggo-linggo, ay nadugtungan po ang kanilang buhay. Meron din po akong nakita na tao na ngiwi na yung bibig, ngilat na yung mata kasi na-stroke. Tapos mayroong pang taning ang buhay kasi mayroong nanasenga. Ayan. Tapos ganyan na yung kanyang kamay at hila-hila yung kanyang paa. Pero sa pamamagitan ng pananalangin, pagsisimba linggo-linggo, paghingi ng tulong sa Diyos, sa pananampalataya, at sa pamamagitan ng mga halamang gamot, at sa taong kinakasangkapan ng Diyos para matulungan ang mga taong may ganong kalagayan, tumutuwid po lahat yun. Tumuwid yung kanyang kamay, umayos yung mata niya, umayos yung bibig niya, naging normal siya lahat. Ayan. At nadugtungan po yung kanyang buhay. Pati yung kanyang nana sa loob ng kanyang tenga na malapit sa utak, pati yung lumabas. At nakita pa niya yung kanyang mga apo. Yung mga ganun po. Meron din po akong nasaksihan na isang matanda na as in hirap na siya. Bedridden na po siya, hindi na siya makakilos. Hindi mo rin siya pwedeng galawin kasi konting hawak mo lang sa kanya ay umiiyak siya sa sakit. Yung asawa niyang babae ay umiiyak na sa hirap at sa awa sa kanyang asawa. Sabi nga nung lalaki nakakapag-isip na sana ay mawala na lang sa mundo sa sobrang hirap. Kung saan sana po siya dinala, na manggagamot, ospital, wala po makapagpagaling po sa kanya. Ang nagastos po nila ay lagpas na po kalahating milyon, pero hindi po siya gumaling kahit kaunti, lalo pang ang lumala. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya, sa magagawa ng Diyos, sa pamamagitan ng pagdadasal, hilot-hilot at ng halamang gamot, paglipas lang ng ilang buwan, lumakas yung matanda na yun, nakatayo, yung dating hindi makatayo, nakatayo, at nailakad yung paa niya papunta sa simbahan at nakapaglingkod sa Diyos. At hanggang ngayon sa awa ng Panginoon ay malakas siya. Hindi ko lang po sa inyo mabanggit yung pangalan noong tao na kinakasangkapan ng Panginoon para sa mga taong nangangailangan, para sa mga mayroong mga sakit, dahil wala po akong pahintulot na banggitin yung pangalan niya po sa inyo. Ayan. Pero yun po ang mga nasaksihan ko. Mula nung bata ako hanggang sa ngayon, nasasaksihan ko po yun, kaya naniniwala po ako sa himala. Kasi po, napakita po ng himala ng Panginoong Hesukristo. At lahat po ng yun ay nakasulat po dito sa Biblia. Kaya ako naniniwala po talaga ako sa himala kasi po nakasulat po yun sa Biblia. Ang himala po ay tatalab lang po doon sa mga taong mayroon pong pananampalataya. Pero pag wala po tayong pananampalataya sa magagawa po ng Diyos sa ating buhay, ay wala po tayong maaasahan na ano paman mula sa Diyos. Kasi ang nais ng Panginoon, pagka lumalapit po tayo sa Kanya, dapat meron tayong pananampalataya. Kaya nga 'di ba nung panahon ng Panginoong Jesus, tuwing siya ay manggagamot ng mayroong may sakit, ang tinatanong po niya, sumasampalataya ka ba na magagawa ko ito? Ayan. Sabi tinatanong niya kung mayroong bang pananampalataya. Ayan.
Kasi pag nakikita ng Panginoong Jesus na walang pananampalataya, hindi siya gumagawa ng himala. Ayan. Ang tanong po, papaano po magkakaroon ng pananampalataya? Ang sabi po sa Biblia, sa Roma Kabanatang 10, talatang 17, kaya nga ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So para po tayo magkaroon ng pananampalataya, makikinig po tayo sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Na yung mga salita na yon ay nandito po sa Biblia. Ano po ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ang ibig sabihin po ng pananampalataya ay yung paniniwala mo doon sa mga salita ng Panginoong Hesukristo. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa, mayroon isang tao na nagsabi sa iyo na pag nagwalis ka ng mga kalat, lahat ng kalat ay malilinis. Ang ibig sabihin po ng pananampalataya, yun po yung pinaniniwalaan mo kung ano yung sinasabi po sa iyo. Halimbawa po, yung iyong kakilala po ninyo ay sinabi sa iyo, halimbawa po maraming kalat sa isang kwarto, maraming alikabok. Tapos sinabi ng kasama mo na pag winalis mo yung mga alikabok na yan at yung mga kalat na yan, ay malilinis yan. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, yung sinabi ng tao na yon ay pinaniniwalaan mo. At dahil pinaniniwalaan mo, gagawin mo yung sinabi niya. Kaya pagka kumuha ka ng walis at winalisan mo yung kalat, winalisan mo yung alikabok, makikita mo nga talaga na malilinis yung kwarto na yon. Ganyan po ang halimbawa ng pananampalataya. Hindi po yung sinabi mo lang na oo, naniniwala ako, pero yung sinabi niya, hindi mo naman ginagawa. Ayan. Ganyan po yung ibig sabihin po ng pananampalataya. Yun po yung sinasabi ko po kanina, natatalab lang po yung himala sa mga taong mayroong pananampalataya. Ang tanong po natin kanina, papaano magkakaroon ng pananampalataya? Ang sagot naman po ng Biblia, magkakaroon po tayo ng pananampalataya sa pamamagitan po ng ating pakikinig. Ano pong pakikinggan natin? Sa pamamagitan ng pakikinig po ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Doon po tayo matututo ng pananampalataya. Lalo na sa panahon po natin ngayon na masyado na pong high-tech. Ayan. Masyado ng high-tech yung ating panahon ngayon. Kaya yung iba mayroong pananampalataya habang tumatagal ang panahon. Yung iba nabibrainwash, humihina yung pananampalataya. Humihina na po ba yung iyong pananampalataya? Ayan. Sa magagawa ng Diyos sa ating buhay? Sa episode po na ito ay isi-share ko po sa inyo kung ano pong mga salita ng Panginoong Hesukristo ang dapat po ninyong marinig para muling lumakas yung iyong pananampalataya. At ito rin po ang magpapatunay na totoo po yung himala, na mayroon pong himala. At ang isa sa nagpakita ng halimbawa po nito sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At kagaya nga po ng sinabi ko po sa inyo kanina, isi-share ko po sa inyo yung mga talata po sa Biblia na mga ginawa ng Panginoong Hesukristo na himala na dapat nating marinig para pumuling manumbalik yung lakas ng ating pananampalataya. Kaya tapusin po ninyo ang pakikinig ng mga babasahin kong talata upang lumakas muli ang inyo pong pananampalataya sa magagawa po ng Diyos sa ating buhay. Sisimulan po natin yung pagbasa sa sulat ni San Mateo. Mateo Kabanatang 8, talatang 2 hanggang 6. At siya'y sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. At iniunat niya ang kanyang kamay. At siya'y hinipo na nagsasabi, ibig ko, luminis ka. At pagdakay, nalinis ang kanyang ketong. At sinabi sa kanya ni Jesus, ingatan mong huwag sabihin kaninuman, kundi humayo ka, pakita ka sa saserdote, at ihandog mo ang alay na ipinag-utos ni Moises na bilang patutuo sa kanila. At pagpasok niya sa Capernaum, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya'y namanhik at nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi sa kanya
paroroon ako, at siya ay aking pagagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Tatapwat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawal. At sinasabi ko rito yumaon ka, at siya yumayaon. At sa isa halika, at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, at kanyang ginagawa. At nang marinig ito ni Jesus, ay nagtaka siya, at sinabi sa nagsisisunod, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. At sinabi ko sa inyo, na marami ang magsisipang galing sa silanganan at sa kalunuran, at magsisiupong kasama ni Abraham, at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Datapwat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas, at diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa senturyon, Humayo ka ng iyong lakad, at ayon sa iyong pagsampalataya ay gayon ang sa iyo'y mangyari. At gumaling ang kanyang alila sa oras ding yaon. Mateo Kabanatang 8, talatang 14. At nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, ay nakita niya ang biyanang babae nito, na nararatay dahil sa lagnat. At hinipo ang kanyang kamay, at inibsan siya ng lagnat, at siya'y nagbangon, at naglingkod sa kaniya. Mateo Kabanatang 8, talatang 28. At nang siya'y makarating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo, na nagsisilabas sa mga libingan, na totoong mababangis na anupat sino may walang makapagdaan sa daang yaon. At narito sila'y nagsisigaw na nangagsasabi, Anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? Naparito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Sa malayo sa kanila ay may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipang nginain. At namanhik sa kanya ang mga demonyo na nangagsasabi, Kung kami palalayasin mo, ay paparoonin mo kami sa kawan ng mga baboy. At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo. At sila'y nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy, at narito ang buong kawan ng mga baboy na nga padaluhong sa bangin hanggang sa dagat at nangamatay sa tubig. At narito, dinala nila sa kanya ang isang lumpo na nakahiga sa isang higaan. At nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, Anak, laksan mo ang iyong loob. Ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na. At narito ang ilan sa mga eskriba ay nangagsabi sa kanilang sarili, Ang taong ito'y namumusong. At pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan ay sinabi, Bakit nag-iisip kayo ng masama sa inyong mga puso? Sapagkat alinbaga ang lalong magaang sabihin, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan, o sabihing magtindig ka at lumakad ka. Datapwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao'y may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi nga niya sa lumpo, Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa inyong bahay. At nagtindig siya at umuwi sa kaniyang bahay. Datapwat nang makita ito ng karamihan ay nangatakot sila at kanilang niluwalhati ang Diyos na nagbigay ng gayong kapamahalaan sa mga tao. At narito isang babaeng inaagasang may 12 taon na ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, Kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Tatapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kaniya, ay sinabi, Anak, laksan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At gumaling ang babae mula sa oras na iyon.
At samantalang sila'y nagsisialis, narito, sa kanya'y dinala ang isang lalaking pipi na inaalihan ng demonyo. At nang mapalabas ang demonyo, ay nagsalita ang lalaking pipi. At nangagtaka ang mga karamihan na nangagsasabi, kailan may hindi nakita sa Israel ang ganito? At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Ang mga bulag ay nangakakakita at ang mga pilay ay nangakalalakad. Ang mga ketongin ay nangalilinis at ang mga bingi ay nangakaririnig at ang mga patay ay ibinabangon. At sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita. At narito, may isang tao na tuyo ang isang kamay. At sa kanya'y itinanong nila na sinasabi, matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat? Upang siya'y kanilang maisumbong. At sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo na kung mayroong isang tupa na kung mahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, ay hindi ba niya aabutin at hahanguin? Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Nang magkagayoy, sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay, at iniunat niya, at napauling walang sakit, na gaya ng isa. Nang magkagayoy, dinala sa kaniya ang isang inaalihan ng demonyo, bulag at pipi, at kanyang pinagaling. Ano pat ang pipi ay nagsalita at nakakita. At ang buong karamihan ay nangagtaka at nangagsabi, ito kaya ang anak ni David? Mateo Kabanatang 14. At nang siya'y makilala ng mga tao sa dakong iyon, ay pabalita sila sa palibot-libot ng buong lupain iyon. At sa kaniya'y dinala ang lahat ng mga may sakit. At ipinamamanhik nila sa kaniya na ipahipo man lamang sa kanila ang laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng nangagsihipo ay pawang nagsigaling. Mateo Kabanatang 15. At narito ang isang babaeng Kananeya na lumabas sa mga hangganang iyon at nagsisigaw na nagsasabi, kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahihirapang lubha ng isang demonyo. Datapwat siya'y hindi sumagot ng anumang salita sa kaniya. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad, at siya'y pinamanhikan na nangagsasabi, paalisin mo siya, sapagkat nagsisisigaw siya sa ating hulihan. Tatapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Tatapwat lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsasabi, Panginoon, saklolohan mo ako. At siya'y sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Tatapwat sinabi niya, oo Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Na magkagayoy sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, o babae, malaki ang pananampalataya mo, mangyari sa iyo ayon sa ibig mo. At gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon. At lumapit sa kanya ang lubhang maraming tao na may mga pilay, mga bulag, mga pipi, mga pingkaw, at iba pang marami, at sila'y kanilang inilagay sa kanyang mga paanan, at sila'y pinagaling niya. Ano pat nangagtaka ang karamihan nang mga kita nilang nangagsasalita ang mga pipi, nagsisigaling ang mga pingkaw, nagsisilakad ang mga pilay, at nangakakakita ang mga bulag, at kanilang niluwalhati ang Diyos ng Israel. Mateo Kabanatang 17. At pagdating nila sa karamihan,
ay lumapit sa kanya ang isang lalaki na sa kanya'y lumuhod at nagsasabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya'y himatayin at lubhang naghihirap, sapagkat madalas na siya'y nagsusugba sa apoy at madalas sa tubig. At siya'y dinala ko sa iyong mga alagad, at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus. At ang demonyo ay lumabas sa kanya, at ang batay gumaling mula ng oras ding iyon. Nang magkagayoy nagsilapit ng bukod ang mga alagad kay Jesus at nangagsabi, Bakit baga hindi namin napalabas yaon? At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Datapwat ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Mateo Kabanatang 20. At narito ang dalawang lalaking bulag na nangakaupo sa tabi ng daan. Pagkarinig nilang nagdaraan sa Jesus, ay nangagsisigaw na nagsisipagsabi, Panginoon, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. At pinagwikaan sila ng karamihan upang sila'y magsitahimik, datapwat sila'y lalong nangagsisigaw na nagsisipagsabi, Panginoon, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. At tumigil sa Jesus, at sila'y tinawag, at sinabi, Ano ang ibig ninyong gawin ko sa inyo? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, na mga dilat ang mga mata namin. At si Jesus, sa pagkahabag, ay hinipo ang kanilang mga mata, at pagdakay, nagsitanggap sila ng kanilang paningin, at nagsisunod sa kanya. At iyan po ang ilan sa mga himalang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At sana po nakatulong po ito sa inyo para muling manumbalik yung lakas ng inyong pananampalataya sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Totoo po na mayroong himala. Totoo na yung mga imposible sa pamamagitan ng pananampalataya ay maaaring posible kung magtitiwala lang tayo sa ating Panginoong Diyos. Hanggang dito na lang po muna tayo sa part 1 ng aking pagsishare po sa inyo ng mga salita ng Panginoong Diyos para muling mapalakas yung ating pananampalataya. Upang sa ganon, pag tumibay ang ating pananampalataya, ay magkaroon din ng bisa sa buhay natin ang himala ng Diyos. Sa susunod po na video, sa part 2 po, ay atin naman pong babasahin ang mga himalang ginawa po ng ating Panginoong Hesus sa sulat naman po ni San Marcos. Hanggang dito na lang po muna tayo, mga kapatid. Huwag po ninyong kakalimutan na i-like at i-share yung ating paksa ngayon upang makatulong din po tayo sa iba. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow po itong page ko para po masundan po ninyo yung part 2, yung part 3 at yung part 4 po na ating tatalakayin. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat.